Sinishare ko lang po ano. Ito po yung bahay ko. Yung pinatayo. Ito. Yung mga tindahan na. Sa tabi ng court. Ngayon, ano sa akin dito, ni Love, ni Alvi, wala raw akong karapatan sa bahay na to. Dahil yung bahay doon na itinayo ko noon, wala na yun. Marami na raw silang pinalitan. Tama po ba yun? Sa mga nakakaalam po ng legal. Kaya para sa akin po kasi hindi po pwede yung ganun eh. Natural na papalitan nila kung may masira kasi pinapakupahan nila eh. Bakit totally alis na lang karapatan sa bahay na pinatayo ko? Pera ko, ginamit ko, akong nagtrabaho. Tapos kahapon naglagay pa ako ng duyan ko dito. Tinali ko rito papunta dito. Kaya nagduyan-duyan ako rito kasi walang matulugan eh. Walang magpahingahan. Ito lang alam kong bahay ko. Yung kaso, dumating daw yung kapatid ni Alvi. Pinapatanggal yung duyan. Galit na galit daw. Huwag daw kung maglalagay ng duyan dyan. At ang may-ari daw ng bahay na ito ay yung dalawang matanda, yung parents nila. Samantalang alam na alam nila ako ang gumawa ng bahay na yan. Ultimo duyan lang sa labas. Inalasan ako ng karapatan. Mapagpahingahan ko man lang sana, mahiga-higaan. Sa mga nakakaalam po ng batas, mga kapams, tama po ba yun? Wala pa tayong karapatan sa bahay na ito. Ano na okay, nag-conjugal yan sa aming dalawang mag-asawa. Kasi mag-asawa eh. Pero alisan ko ng karapatan, wala, hindi pwede. Napakasakit po ng ano nila sa akin. Sabi nga po ng mga magulang ko eh, hayaan mo na mga yan. Huwag mo lang silang kausapin. May salita pa nga na, ba't ka kasi nagkahabol-habol pa sa kanila? Hindi na ako sa ano eh, sa paghabol-habol. As far as I can remember pa kasi, kasal kami. Para sa akin, asawa ko pa rin siya eh. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya ko, lahat ng paraan ginagawa ko para ma-reach out siya, makausap siya, maayos sana kung ano man ang naging problema. Kasi bigla-bigla pa siya nagkaganon eh. Yung time na nasa pagkakaalala ko, tulog siya, doon nagsimula yun eh. Kasi yung mga small matters di ko pa napapansin nung una eh. Tulog siya, tapos dumating ako, nasa tabi niya yung mga charger, nag-charge ang dalawang cellphone niya. Punin ko siya ng charger para mag-charge ako. Naalimpungatan siya. Nagising siya, tapos nagtataranta na hinanap agad yung dalawang cellphone niya. Na parang, yun, para bang mawala yung cellphone niya o ano man ang reason niya, ano po. So, tarant siya, kinuha niya yung cellphone niya. Ano yun? Mga radya. Wala lang sa akin. Sabi ko, mag-desis lang ako. Pero yun yung simula eh. Doon ko lang napansin yung mga petty things na ginagawa niya. Na akala ko mga normal. Pero nang nangyari yun, sa ako na pagtuon ng pansin yung mga ginagawa niyang iba. Yun yung mga times na ayaw na niya akong katabi. Dito pa kami ng pahanon sa bandang ano eh, gitna dito. Nakadalawang lipat na po kasi kami. Kaya sa labas na ako natutulog, sa may higaan, sa kapuan.
sila na ni Alex sa kwarto natutulog. Nasa nakalipat kami na although sinasabihan ako na huwag na ako sumama, although pinapalayas na niya ako noon ng panahon ng paglilipat, sinama pa rin ako kasi kailangan niya ng tulong, walang kakarga, kaya sumama pa rin ako. Nung nakalipat na, yun naman, pinapalayas na naman ako. Araw-araw ang nagsasabi sa akin ng mga panlalait, pambabastos. Nasa lumipat na naman. Yun na talagang pinaka-worst na pinalayas na talaga niya ako, may mga pulis pa habang tinatrangkaso ako. Samantalang alam na alam niya wala akong kamag-anak dito. Alam niya wala pupuntahan. Kaya ako napunta rito sa lugar na to kasi alam ko may bahay ako. May nagmagandang loob sa akin na isang kaibigan, binigyan ako ng duyan. Kaya binitin ko din sa labas ng bahay. Wala naman nakatira. Binitin ko. At yun na. Damating naman yung kapatid niya. Nagalit daw na maglagay ako ng duyan dyan. Dahil ang bahay daw na yan ay sa dalawang matanda, sa parents niya. Parents nila. Hindi po ako makapasok sa bahay mga kapams kasi nakakandado po yan. Kinandado ng kapatid niya. Yun talagang times na yung mga kapams biglang karoon ng pagbabago. Nabanggit ko na ito mga nakaraan na may mga araw na umaalis si Alvi hapon, babalik kinabukasan ng umaga. Hindi ko alam saan pupunta. At ang pinaka-worst is yung last na isang linggo talaga siyang nawala. Natulaw. Wala siyang masabi kung saan siya pumunta. At pag tinatanong ko, sa halip na yung sinasabi ko, yung tinatanong ko, ang pagtuon niya ng pansin, gagawa siya ng isang ibang bagay na para maiba yung usapan, maging critics, magagalit. Kaya para sa katatahimik, hindi ko na po siya kinukulit sa mga bagay-bagay. Palala yung palala. Yun nga. Punta na sa barangay, sa Bausi, anong reklamo sa akin. May mga physical injury, physical injury ba o mga physical injury na mga pang-ministal daw, sinasaktan ko siya. Wala namang katotohanan. Nagpa-medical pa siya, may mga pasak siya. Ang mga pasak naman na yun is nakuha niya dahil sa pagwawala niya na magpulot na kung ano-ano para ipanghampas sa akin, sa kasusuntok sa akin, kasasalag ko rin, siyempre sasalag din ako. Binabato pa mga dilata. Dahil po sa pagsalag ko sa mga hampas niya, sa mga suntok niya, nagkakapasa siya. Ito po siya may pamedical niya, may mga pasa siya. Sinasaktan ko daw siya.
Ito namang Bausi, syempre dahil sa batas pang babae lang siya, hindi ko pakikinggan, siya lang papakinggan. Hindi po lumilipas sa isang linggo na hindi ako pinaka-barangay niyan. Ang payat ko na pala. Wala pa akong tulog-tulog mga gawang sa ano. Wala kasi matulugan dito. Wala akong matulugan. Sa mga upuan lang po. Hindi tayo mga upuan doon. Yung puti doon, mga upuan. Yun o. Isa yan sa mga tinutulugan ko. At yun nga na may nagbigay sa akin ng duyan. Ayan na naman yung pagkakalam ko bahay ko. Yan. Ano sa dulong yan. Bago mag-court. Buong paniniwala ko. Bahay namin. Kaya conjugal yan. Hindi ko sinabit yung duyan. Para may matulugan ako. Ang problema naman, pinatanggal daw ng kapatid ni Albi. Galit daw. Hindi po mga kapal. This time around. Sombra na po kasi. Sombra na. Sana may makatulong sa akin mga katapos. Ako po kaya ang magpaparangay din sa kanila, no? Okay lang naman sa akin, alas ako nagkarapatan sa bahay na pinatayo ko eh. Saling pera kung ginastos ko, ako mismo nagtrabaho. Okay lang sa akin, alas na lang karapatan dyan. Kahit huwag lang pumunta habang buhay sa bahay na yan. Pero bayaran nila ako sa pagod ko, sa gastos ko. Bigyan sa akin ng kalahati. Ginastos ko dyan, pagod ko. Malamang ang kakatira naman nila yan. Ginagamit yung bahay na yan, pinaupahan para sa pag-aaral ni Alex. Yun yun eh. Yun ang magiging ano nila. Yung magiging argumento nila eh. Bakit mo pa kukunin yung kalahati niya? Yung ginagamit yan para sa pag-aaral ni Alex ang upa dyan. Pero malayo po ano, kasi wala namang tao eh, wala namang nakatira eh. Kaya pwede sana ako dyan tumira kung talagang conjugal yan. Kaysa naman wala kang matulugan. Payat na talaga ako mga kapanos. Wala matulugan, walang makainan. Kahit yung tulog lang sana eh. Malaking bagay yung makatulog ng maayos. Pero wala matulugan. At sa gabi, di ka naman makatulog ng maayos kasi maraming mga tao nagdadaan-daan. Mamaya matsamban pa ako ng mga seraulo. Inugulo ko rin. Kaya pag-ising po. Yun sana ang pinaka the best na makapagpahinga ako sa bahay na yan. Hindi ko din bakit nila ako inalisan ng karapatan. Ano po mga kapanos, ano po may papayo ninyo, please comment down below po.
Ipabarangay ko po. Ano po? Paila ko sa barangay ng reklamo. Kasi hindi dapat makatao eh. Siyempre niya wala nakatira. Tapos ako andito lang. Walang matirhan. Karapatan ko sana na tumira sa bahay ko. Bahay namin. Hindi ko na nga pinipilit na pumasok eh. Kahit kinandado eh. Duyan na lang eh sa labas. Pinagbawal pa. At ang patanggal daw po ng duyan ko. Tagal lang napasok sa bahay na ito mga kapams. Sana po mga kapams may makapagpayo. Sana po makatulong sa akin. Sarap ng dahil dyan, marami. Wala na po. Alam ko, sa ginawa ko ito, pag-video na naman. Sisilipin na naman nila to na magiging naman to sa mga side nila na magiging mas worst magiging dahilan para magalit na naman sila. Dahil mamalaw ako, nagsalita ako. Pero hindi ko ba karapatan ko yun magsalita? Kung anong ginagawa nila sa akin. Ayaw ko na pong gusto makipag-usap sa akin eh. Ang best way sana nito is mag-usap kami. Ang problema lang po, ayaw akong kausapin. Kaya ano pong gagawin ko, di mo ba? No choice po ako eh. Dyan po mga kapams. So please comment down below rin po mga kapams kung anong gagawin kong pangalan ng ating channel. Papalitan ko po yung pangalan. Power Ranger Official or Renji Ramirez Official na lang or Renji Ramirez lang, ano lang. Please comment down below po. Salamat po, hanggang sa muli.